Yung mga inaantay na ako mamatay, huwag kayong excited. Nasumog na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. Wala na to mga kabisdak, mukhang tinamaan na si Bungit ng barang. Grabe ho, sobrang payat na po ni Bongbong Marcos, Polbos Pamor. Naglabas po ng video itong si Chucky Claire kagabi at kitang-kita po ang sobrang pagkapayat ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas at mahinang-mahina na to, anak ng kagwang. Yahok na talaga, grabe na to. Aba, kailangan mo nang mag-resign nyo. Hindi namin kailangan ng baldadong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. In-interview ni Chucky Claire kagabi, ayan, kita tuloy ang ebidensya na talagang malala na ang kanyang diverticulitis na sakit. Nagkabutas-butas ng bituka dahil po sa kanyang masamang bisyo. Ito nga ho yung polvoron hanggang ngayon, takot pa rin sa hair follicle drug test. Ang sabi ho ng Pangulo kagabi, huwag daw po masyadong excited ang mga kritiko niya dahil hindi pa daw siya mamamatay. Malapit na talaga. Magiging granted ang wish ni Cara David na mamatay na ang lahat ng mga kurakot. Talagang puntaryan ito yung mastermind. Marami pong humihingi na dapat maglabas ng medical bulletin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit ho, ay ayaw pa rin maglabas ng official na medical bulletin ang palasyo. At kumakalat po sa social media yung di umano'y St. Luke's na medical bulletin. Aba sabi po ng St. Luke's, fake news daw po iyon. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin yung pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Sobrang payat na po ni Bongbong Marcos. Bagsak na po yung mga balikat. Ito ay palatandaan na talagang malubha na po ang kanyang diverticulitis. Pag hindi po ito gagaling, panigurado, susunduin po siya ni Kung Akop. Na tila bang marami pong nagdadasal na kunin na ni Satanas si Dayonyor. Ganun po talaga ang sasapitin sa isang leader ng bansa kung walang magandang ginagawa sa bayan, kung puro lang pangungurakot at paglilima sa kabayan at sa kaban ng bayan at tinutolerate ang mga kurakot sa bayang ito at pinagtatakpan. Talagang karma ang aabutin mo. Nagulat po tayo hindi lang siguro ako, pati ho kayo. Dahil ay pinagmalaki po ng Balasyo de Polvoron na okay daw ang lagay ni BBM. Pero nung inilabas po kagabi ang video, na video message ng Palasyo de Polvoron, nagsalita si Bungit na anak ng kagwang, binati niya yata yung kapulisan, kitang-kita po ang kanyang pagbagsak ng kanyang katawan. Bagsak ang kalusugan. Payat na Pangulo. Para bang kandila ito na malapit na mauupos. Malapit na matunaw ang kanyang kandila. Yan po ang totoo. Kahit sabihin po ng St. Luke's na hindi totoo yung mga medical bulletin na lumalabas, makikita pa rin po sa kanyang physical na anyo na talagang mahina na po siya. From time to time, mukhang susunduin na po siya ni Satanas. May katapusan po talaga. Wala na. Tingnan mo naman, grabe ang layo, grabe ang pagbagsak niya. Kahon na lang yung kulang sa likod. Nyar! Bakit ganyan yung suot mo, Nyar? May bitak ba sa likod? Panoorin natin ang pakinggan. My warmest greetings to the officers and personnel of the Philippine National Police. Ay, grabe talaga, no? Grabe, ang haba ng liig. Wala akong pakialam dyan sa kanyang sinasabi. Ang tinitingnan po natin, yung kanyang kalusugan. Ang haba ng liig, parang si giraffe. Grabe, wala pang isang linggo yan, tama? Wala pang isang linggo yan, ay talagang bagsak na po ang kanyang kalusugan. Yung kanyang balikat, bagsak na. Wala na, yung barong niya, grabe ang luwag. Parang from time to time, pwede na siyang kanta ng, hindi kita. Tingnan mo naman yung mukha niya. Grabe, ang layo talaga. Balikat, bagsak. No? Isang linggo lang yan. Grabe naman. Okay lang mo sana kung yung isang buwan, mukhang masasabi mo talagang nagda-diet, no? Dahil isang buwan ito, wala pang isang linggo tutol. Kita mo yung pagbagsak ng kanyang katawan dyan. Oh. Grabe, oh. Diyos ko. Parang at sa natutunaw, eh. Talagang binarang ito. Alam mo yung barang sa amin sa Bisaya, pag binarang ka yan, wala pang isang linggo, talagang bagsak ang katawan mo dyan. Wala kang gana kumain, no? As you celebrate Philippine National Police Day, this occasion is a reminder why the PNP was organized in 1991 to implement the constitutional mandate that law enforcement must be under civilian authority. Since then, the work of the police has become more demanding. The Filipino people expect effectiveness, require our police to arrive and provide help quickly, and demand respectful and competent law enforcers. Many have risen to the challenges of these demands. So on this PNP... Grabe, tingnan mo lang naman, parang hinahabol niya yung kanyang hininga. Hindi mabuti yung lagay ni Bangag. Kitang-kita mo yan, grabe, no?
Talagang pinilit nila na ilabas si Bangag kasi pag isang linggo hindi siya magpapakita sa publiko, matik po yan. Kailangan hura mismo ay magkaroon ng mga espekulasyong buhay pa ba siya. No? At saka patay, nasa batas po talaga. Pag hindi na po kaya ng Pangulo, gampanan ang kanyang tinatawag na duties and responsibilities, kailangan niya po lisanin ang kanyang posisyon. Kahit anong pilit ng mga kaalyado niya, putang ina, sumunod talaga kayo sa batas. Tingnan mo yan. Hindi na yan ordinary na pagkapayat. Talagang malala po yung sakit nito. PNP Day. We also recognize officers and units who have met these expectations, as well as the stakeholders who helped the PNP in building and strengthening relations with the community. The awards conferred today honor personnel who delivered Ito, side view. Tingnan mo yung side view niya, no? Grabe talaga, oh. Wala na yan. Kitang-kita mo yung pagpayat niya, no? Oh. Parang ano siya, parang isang taon na nagkasakit, no? Ang tao kasi hindi po basta-basta papayat yan kung walang sakit. Except na sa mga nagji-gym, nagdi-dieta, isang linggo, hindi pa makikita mo yung pagpapayat. Pero ito, hindi ito nagji-gym, no? Talagang sakit po ang dahilan kung bakit siya pumayat. Pag ito ay hindi maagapan, sunduin ka talaga ni Akop, maglaro kayo ng golf. Tingnan mo, oh. results on the ground through effective operations, improved service delivery, and leadership that raise standards within their units. These examples matter because they show that Grabe na yan, oh. Yung paglunok niya ng laway, no? Nilulunok niya parang naghahabol siya ng hininga dyan. Pero pinabasa pa rin nila, no? Nyor, ngayon pa lang, sa Bisaya pa, maghinulsol ka na. Ngayon pa lang, magsisi ka na sa lahat ng makasalanan mo. Ano na to, kumbaga, signus na po ito, na kailangan mo na magsisi. Kasi kinakastigo ka na ng Panginoon dahil sobrang dami mong kasalanan. Yung pagtatraidor mo kay former President Duterte, kay Pastor Kibuloy, ito na ho yun talaga yung resulta nito. Nakwento sa amin ni Pastor Kibuloy na nanaginip daw siya. Noon yung hindi pa na-detain si Pastor Kibuloy, nakikita daw niya sa kanyang panaginip, dumaan sa kabaong, may kabaong dumaan sa kanya. Nakita niya si Bangag. Naka! Mukhang ito na to. professionalism is built through daily decisions and authority is exercised with restraint and with fairness. We are committed to strengthening training that improves decision making in very real situations, investing in systems that shorten response times, and enforcing accountability mechanisms that protect both the public and the honest police officer. As we build a bagong Pilipinas, peace and order remain fundamental for growth and public confidence. I ask every member of the PNP to focus on what matters most: visible presence, disciplined conduct, and service that communities can trust. These are the actions that steadily rebuild the confidence and give meaning to the badge that you wear. Congratulations to today's awardees, and my appreciation to all who have continued to serve with commitment and with love for the country. I wish you a happy and meaningful PNP Day. PNP Day, sobrang payat mo na. Binatikos po yan, ha. Nung inilabas po yung video kagabi, marami pong bumabatikos. Sabi, ayaw namin ng pre-recorded. Gusto daw talaga yung live. Well, kita kasi baka AI daw. Nasaan ba si Bangag? Pero kita mo yung kanyang pagkapayat, hindi na po yan ordinaryo. Pinilit lang siguro mag-video message kasi nga, PNPD daw, PNPD, tsaka yung mga awardee daw ng mga government officials. Hindi naman siya nag-attend kasi nga, wala na, siya, kumbaga, rugi na ba, no? Parang lantang gulay po dito si Bongbong Marcos. Pero siyempre, yung attack dog niya na si Claire Castro, pinipilit niya na kumuha po ng video para makita daw na buhay siya. At nag-selfie pa, selfie pa si Chucky Claire para makita daw na alive ang Kiking. Kasi sabi daw AI daw. So ngayon, lalo pong nabibisto yung kalusugan ni Bongbong Marcos na hindi na po talaga maganda. So kailangan na po talaga ito pamahinga na habang buhay. Ito, naglabas po sila ng video interview live, no? Ito na, naglalaro siya diyan. Namuntikan pa matapilok kasi napatid niya yung aso niya diyan. Ito, si Claire Castro, Wala na, nabuang na talaga to. Nabuang na talaga to si Dayon nyo. Yung aso niya, nilalaro niya. Ang ganda ng script nila, no? Tapos kunyari, naglalaro ng aso. Para sabihin malusog. Hindi na talaga malusog. Inintay ka na ni Kung Akop, sir. Biglang dating yung si Claire Castro dyan. Chucky Claire, ayan na, oh. Anong nainundog? Puta. Nasisi pa yung aso. Sas kung natumba ka lang. Tiga na madulas ang buang. Yan, nako. Presidente Sinday Sara diretso sana. Ang gulo mo, ha? Ano daw yung name yung aso? O, sige nga. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa nito, bilog na bilog itong itim mo sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa mata niya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Grabe naman, Nyor. Ang payat mo na talaga, Nyor. Oreo daw ang pangalan ng aso. Akala ko Claire Castro.
Oreo. Hindi ba ho ang aso mo ay Claire Castro? Kaya nag-interview sa'yo, grabe na talaga niya, no? Payat na, bagsak na yung balikat. Wala na, kulang na lang to St. Peter. Wala, tingnan mo, yung kalusugan niya, talagang bagsak. Hindi niyo po pwedeng dayain na sasabihin maayos ang kalusugan niya. Hindi na yan yung katawan ni Bongbong. Talagang paupos na siya. From time to time, bibigay ho ito. Pag hindi ito makinig sa doktor, tigok ka. Kaya huwag kang makinig nyo, ha? Sige nga, anong pinag-usapan nila? Okay, anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin pong kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Ang biling ng mga doktor ko. Okay naman, ang biling. Ang galing. Wala, hindi ka okay, sir. Huwag mong dayain yung sarili mo. Kita mo naman yan, grabe naman. Pulburon mo kasi, saan ba galing yan? Nakakabutas pala ng bituka yan. Yung alak mo na milyones yung bote, nakakabutas ng bituka yan eh. Sige, nakaw pa, pulbos pa, malapit ka na talaga. O tingnan mo naman, amo nyo mga bubunista. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-DC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. Tama yan, huwag kang makinig sa doktor. Huwag kang makinig yan, tigasan mo pang panga mo. Tignan mo ang nangyayari sa'yo. Sus ko, Ginoo, no? Miyahok na. Payat na payat. Iba yung pagkapayat. Sus ko. Tingnan mo yung suot niya, oh. Maluwang. Luwang na long. Walwal na, oh. Wala na. Yung pagkangiwi na, iba na. Huwag kang makinig sa doktor. So, tinuloy ko na lang. And Tinuloy daw. tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin Tuloy-tuloy na. O sige, tuloy-tuloy ka na kay San Pedro. Pero hindi nga to pwede kay San Pedro. Pwede yan kay Satanas. Tanggap ka. Baka nga si Satanas, tatanggihan pa siya eh. Wala, tingnan mo naman. Mukha na yan. Tao pa ba yan? Damonyo na yan. Nagpapasikat si Claire Castro kasi nga, para nga sabihin na buhay siya, no? Pero kita mo naman, lalo pong nagkaroon ng matinding espekulasyon ang maraming Pilipino dahil kita po natin sa kanyang katawan ang malaking pagbagsak. Wala pang isang linggo, ganyan na ho ang nangyayari kay BBM. What more pa pag tumagal ng isang buwan? Pag matigas ang ulo nito, nako, yari ka talaga. Litson to the max. ni Sec Dave. Meron daw kayo napaniginipan. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano ba rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Iniisip ko, pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede Ngayon na. Ayan. Good news na yan. Ako ng hamburger. Ay, na. Putang ina. Steak yung panaginip, tapos yung kinain hamburger. Kasi yung pati, di ba? Baka rin naman yan, steak din. Putang ina, naaning-aning na nyo dayon nyo. Jesus, Ginoo. Ang tawa ng nabarang. Ayoy, bumalik na sa pagkabata. Nagiging sunga-sunga na. Normal pa ba yan? Tangina, hindi na po. Mga panaginip pong steak, burger kinain. Bawal daw kumain. Puro daw sabaw-sabaw daw yung kakainin daw, sabi ng doktor. Hindi ako naniniwala. Puro ka sabaw-sabaw. May pulburo dyan. Tsaka may alak. Wala na, parang ano na siya dyan. Hindi na siya physically fit talaga sa pagkapangulo. Kailangan na pulisanin yung posisyon niya. But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards nights, award rights ng mga outstanding government workers? Wala na, panay ngiwi, no? Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga Putang ina mo, talo talaga na. Magparehab ka. Ito. doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi Nagkonsulta daw, nandito ang mga doktor, nagkonsulta sila. So doktor na ngayon ang naghingi ng konsultasyon sa'yo? Di ba ikaw yung nagpakonsulta sa doktor? Hindi yung doktor nagpakonsulta sa'yo, nabuang na talaga to. Nagkonsulta sila. Oy, nagkonsulta, kinonsulta ka, nagpakonsulta sa'yo. Ano bang pulburo hinihigop mo? Hindi, huwag kang makinig sa mga doktor mo. hindi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Tama yan. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Tama dyan, huwag kang magpahinga. Huwag kang matulog. Okay yan, sulitin mo yung mga nalalabi mong araw. Sa mundong ibabaw. Di, kasi ang tao excited ka nang makitang magorgor. Ito lang yung presidente na maraming naghihintay sa anong mangyayari sa buhay niya. Ito, karma ho ito. Sa akin na. Sa dami niyang ginigipit. Yung pastor na wala namang kasalanan, ginipit. Tatay Digong, Inday Sara, wala namang kasalanan, ginipit. Ito yung sukli yan. Oh.
Nasa labas ka nga, hindi ka nga nakakulong, no? Hindi ka nakulong, hindi ka naparusahan dahil sa pangurakot. Pero tingnan mo naman yung katawan mo, dahan-dahan ka pinapahirapan, dahan-dahan ka pinaparusahan ng Panginoon, at dahan-dahan ka inuubos para kang kandila na nauupos. O ito po yung nakita natin kay Junior. Tuloy! Huwag mo sana, maraming salamat sa lahat ng tao na that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe. Sino yon? Ako, hindi kami concerned sa health mo. So, tingnan mo naman yung mukha na yan. Wala na yan. Bigay mo na yung posisyon mo kay Inday Sara, wala ka nang magagawa, hindi na yan kaya. Kasi alam mo, pag mahina na yung katawan, pati yung pag-iisip mo, mahihina na rin. Mahina na rin. Tsaka, yung decision making mo, bilang isang Pangulo, apektado na yan. Kaya, kung ang mga abogado nakakita po na ganyan ang kalusugan ng Pangulo, kailangan po talaga yan ay i-demand natin. Yung kung ano ang nakalagay sa saligang batas. Na kapag ang Pangulo ay hindi na physically fit, matik po yan, bakantihin niya ang kanyang posisyon. Bilang isang Pangulo at ang hahalili ay ang pangalawang Pangulo. Nasa rules of succession yan sa 1987 Constitution. Patay ka dyan. Na gumaling ka na kagad. Sabi ko, pasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Kaya tuloy-tuloy tomorrow. Ay gusto ko nang batiin yung PNP natin. Bukas PNP. Kita nyo yan? Gaganon na siya. Kita nyo? Talagang yung iwi, hindi niya maiiwasan. Tingnan mo. Stupid. Magsisi ka na. Napalibutan ka na ng mga kandilang itim. Grabe, balikat niya, liig niya, mukha niya, kamay niya, katawan niya, pati buhok, apektado na rin. Yung ngipin niya, parang nabungal na siya dyan. Ang nangyari sa'yo dong, pulburon pa. Talagang, alam mo, barang talaga. Hindi nga tuloy, grabe na. PNP anniversary, the creation of the PNP. And I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, Yan yung video niya na talagang sobrang payat-payat, no? Ito, payat na talaga to, no? Hindi na ito, parang sabihin ni Claire Castro, malusog, hindi nga malusog. Kita mo naman, frail, no? Matamlay, payat, sus ko. sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Gawin mo ng oras. About 2 hours, a little more than 2 hours. Very good ganyan. Kailangan matigas ka sa ano. Huwag mo sumunod din yung doktor. Okay mo yan. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay ng magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve. Malalaking project na i-approve. O paano, kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras. Kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot. Tama yan, Yor. Gawin mo mong 3 oras. 5 oras. Huwag mong madaliin para tuluyan ka ng mamahinga. Uy, malapit ka na talagang buwang ka. Sabi ko, importante masyado. We're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano pabayaran, paano nila, saan na natin gagawin, etc. And that's what we did last Monday. Nako. So, after that, sir, Today, kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates na-promote na sa Four-Star General. Opo, congratulations, yun na natin. Yes. Sir, after 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi, magpahinga ka, medyo na-board ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, nasa ko na lang lahat ng brief ko. Ayun. Tama yan. Up to date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala Talagang pahinga kahit na mayroong nararamdaman. Dapat nga magpapahinga ako. Pero hindi pwede. Importante. Maraming Tama. ginagawa. Tama yan. Huwag kang magpahinga. Okay yan kasi mamahinga ka naman din habang buhay. Alam niyo po, ito. Alam niyo po, nag-research ako, no? Ang sabi po dito, tol, alam niyo ba na itong diverticulitis na sakit ni Junior ay pwede ito magiging sanhi ng kamatayan, no? Nang dadapuan ito. Pag ito ay hindi nagagamot ng maayos, maaring magdulot ito ng mga komplikasyon tulad ng perforation ng bituka, no? Sepsis, saka abscess na pwedeng magdulot ng panganib sa buhay. Yan po ang magiging resulta yan. At posible din siya magkaroon ng colon cancer pag hindi naagapan. Pag hindi ka makinig daw sa advice ng doktor, pwede mo tong ikamatay. Pero pag tiningnan po natin yung kanyang kalusugan, isang bulati na lang nito ang pipirma. Tingnan naman, yung liig, alam mo pa, yung liig niya dito, nawala yung laman, pumayat, kaya nagmistulang giraffe siya dyan. At yung balikat niya bagsak.
Tapos talagang pumayat siya. Lumiit talaga siya ng todo. Maluwang na yung mga pulo niya. Tapos ginagano niya dito pa, yung last button. Kaya para siyang nasa St. Peter ang datingan. Pero, ayan, yan yung reason ni Claire Castro kung bakit in-interview niya. At nagsilpi pa dyan si Claire Castro. At ipanawagan siya sa mga nagdadasal ng kanyang kamatayan. Narito yung huli niyang video. Narito yung huling video niya. Panoorin natin kasi may buwelta siya sa mga taong nagdadasal ng kanyang kamatayan. Huwag daw kayo excited. Hindi rin naman ako excited kasi wala pa akong pambili ng lechon. Pag nakaipon ng pambili ng lechon, dalawa kasi yung pangako eh. Ayan, panoorin natin. Pakinggan. Yon. Eh, sir, nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya, that's very proper. Palunok ng laway na sa dyan. Lana, di natatagal to. Meron siyang bias for me. Lunok na naman ng laway, Hindi mo na walang bias. Lunok na naman. Talaga siya, sana naman magkabias siya, no? Dahil anak mo siya. But, Pero hindi, sir eh. Hindi eh. Hindi, pero tama yan. He should recuse himself. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Ayan. Pero sir, Wala na. Hindi na kami umaasa sa impeachment. Putang ina, dito na lang kami sa wish ni Cara David. Kahit mag-inhibit pa dyan si Sandra, kita mo naman ang ebidensya eh. Look at that! Wala na yan. Wish ni Cara David, konti na lang magiging granted. Sa aswila lang naman yung impeachment dyan. Hindi na ako naniniwala dyan. sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. Ito yan lang yung mga yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited din. Kaya nga ako, excited na ako eh. Alam mo Nyor, excited na talaga ako. Tingnan mo naman yung pagkapayat mo Nyor. Hindi na yan ordinaryo Nyor ha. Alam mo, pag mga ganyang edad, may mga sakit, diverticulitis, maapektuhan lahat ng organs niyan. Oo, kunik-kunik na yan. Mag-ano yan, marami ng komplikasyon yan. Siyempre, pinipilit niyang tumawa. Tingnan mo yung tawa niya, parang pustiso bang ngipin niya? Nagiging bitilapia ng datingan niya doon, nabungal. Nandito pa ako. nandiyan ka pa. The government, we're doing everything that needs to be done. Walang patit ang trabaho ng gobyerno. Sige, tuloy-tuloy lang kasi nakikita namin yung pagkaupos mo. Goods yan, goods. Oh. Pero sir, marami pong suporta na nagmumula sa talaga sa ibang mga kababayan natin. Na Sino? nagdarasal po ang maganda yung kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. Kaya nga, nagpapasalamat ko sa kanila dahil nung napalitaan nga na meron akong diverticulitis, daming nagsabi, ay, meron din ako niyan. Yung ano ko, kapatid ko, ganyan. Yung kaibigan ko, ganyan. Ay, papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman para malaman na napakarami na nag-aalala sa akin. Ayan. Marami po talaga nag-alala sa'yo at saka napakarami din nagdadasal na yung wish ni Cara David ay matupad na. Na mukhang nakikita na po namin na malapit na matupad. Ganito, dapat maglabas po kayo ng medical bulletin. Sabi niya marami daw na nagkaganyan daw, nagkasakit na hindi na mamatay, no? Oh. Pero ito, bakit kaya Atty. Rowena Guanzon? Yung tatay daw niya, diverticulitis, ni BBM. Pag dumugo, kailangan ng surgery. My grandfather, Mateo Jr. died due to bleeding from diverticulitis. Narinig mo yan, Yor? Si Atty. Rowena Guanzon. Namatay yung kanyang tatay dahil sa sakit na kagaya kay Bangag pag matanda na magkaroon ng komplikasyon. At yung attachment niya, yun yung kumakalat sa social media na agad naman po pinasinungalingan ng ng St. Luke's. Ang nakalagay kasi diyan, ayan Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Ayan pangalan niya, January 25 ba yan? Ang nakalagay, impression severe, sigmoid diverticulitis with perforation and extensive. Basta malala na. Yun. Pero sabi ng St. Luke's, sabi ng St. Luke's, hindi daw 'yun totoo. Fake news daw 'yun. Pero kahit sabihin mo na fake news, kita mo naman sa kalusugan ni BBM, talagang matindi na po yung sakit niya na diverticulitis. Alam niyo po ba na tayong mga Pilipino ay may karapatan na tayong malaman yung kung ano ang kalagayan ni Bongbong Marcos ng presidente ng Pilipinas. Ito po sa Saligang Batas, Artikulo 3, Section 7, karapatan sa impormasyon hinggil sa mga bagay na may pampublikong interes. Ang kalusugan ng isang nakaupong pangulo, kapag may epekto ito sa pamamahala ng bansa, ay malinaw na saklaw ng pampublikong interes. Kailangan ipaalam niya kung ano yung lagay ng kanyang kalusugan. Artikulo 7, Section 12, ay nagsasaad, sa kaso ng malubhang karamdaman ng pangulo, dapat ipaalam sa publiko ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Ang makasapi ng gabinete na namamahala sa pambansang seguridad at ugnayan ng panlabas, gayon din ang Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay hindi maaaring ipagkait ang paglapit sa Pangulo sa panahon ng gayong karamdaman. Artikulo 11, Section 1 ng Konstitusyon ng 1987 ay nagsaad, ang katungkulan sa pamahalaan ay isang pampublikong tiwala. Ang pagkapangulo ay hindi isang pribadong tungkulin. Ito ay may tuloy-tuloy
at hindi maaaring ipasa o ipagkaloob ng mga tungkuling konstitusyon, punong komandante ng sandatahang lakas, punong ekutibo at punong diploma. Tama. Dahil dito ay lehitimong karapatan ang mga Pilipino na humiling ng isang medical bulletin mula sa Pangulo. Hindi bilang chismis o pangihimasok sa pribadong buhay, kundi bilang usapin sa pampublikong pananagutan, pagpapatuloy ng pamahalaan at pambansang seguridad. Yan po ang malinaw po na nakasaad sa batas. Kung gusto mo, pwede ko rin itong gawin. Ay, sorry. ChatGPT pala yun. Ito pa. Ngayon, kailangan po magdemand tayo ng medical bulletin. Kasi nga, nakasaad din po sa saligang batas, pag pansamantalang hindi po kayang gampanan ng Pangulo ang kanyang tungkulin, ay dapat ang hahalili ang vice-presidente. Ito sa Artikulo 7 naman, Section 11, Talata 1 ng Konstitusyon, kapag ang Pangulo ay pansamantalang hindi kayang gampanan ang kanyang tungkulin, at ito ay ipinaalam sa Pangulo ng Senado, sa Senate President, at sa Speaker of the House, ang pangalawang Pangulo ang otomatikong magiging acting President. Yan ang maliwanag. Nasa batas yun. Ngayon, kakasakit si Bangag, so hindi niya kayang gampanan. So sabi, magpahinga ka. So dapat ipaalam ito ng executive sa Senate President at sa Speaker of the House na ako ay hindi ko na kayang gampanan muna. So yung aking tungkulin, pansamantala. Kaya dapat ang halili ay Vice Presidente. Kagaya ho nito, tingnan mo. Itong ginawa ni Baki, yan, sa Cebu, pumunta po sa Cebu para sa ASEAN. Yan ay paglabag sa saligang batas. Nilalabag niya yung Article 7, Section 2, na dapat ang gagawa yan ay pangalawang Pangulo, hindi First Lady. Kasi kita naman natin, si BBM, sobrang payat na, hindi na niya kayang gampanan yung kanyang tungkulin. Ito ay paglabag sa saligang batas. Na talagang nalulung masyado ito sa kapangyarihan si Baki. Walang mandato ang First Lady dyan, anak ng kagwang. Kaya nabagyan sa saligang batas. Kagaya rin ho nito. Ayan. Hindi pwede yan si Ralph Recto. Executive Secretary Ralph Recto arrives in Camp Crame on behalf of President Ferdinand Marcos Jr. for the celebration of PNP Day on Thursday, January 29. Recto is welcomed to the National Police Headquarters by PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. and Interior Secretary John B. Crimolia. Ang dapat niyan, nakasaad sa Article 7, Section 11, na dapat ang gaganap yan ay ang Vice President. Dahil ang Pangulo, kitang-kita po natin, ay malubha na po yung kanyang karamdaman kung hindi niya magampanan. Kung tuluyan na po talagang hindi na physically fit ang Pangulo, automatic po na siya ay papalitan ng pangalawang Pangulo bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan ang maliwanag dyan. Kita mo naman, payat na. Nagkautal-utal na. Pag physically fit, pag tinitingnan natin, hindi siya physically fit na. Siya po ay mahina na. Kita mo naman, naghabol ng hininga, payat, matamlay. Hindi yan ang dapat mamuno. Kaya tama na. Sobra na ang panluloko at pagkukubli ninyo sa totoo ninyong kalusugan. Mag-resign ka na, bumaba ka na sa pwesto kusa. Huwag nang garapalan, huwag nang makapal ang muka. Kahit anong palusot po ninyo, kita po natin na si Bongbong Marcos ay parang kandila na dahan-dahan na po nauupos. Payat na, mahina na nagmistulang binarang ang Pangulo.